Hello sa lahat. Meron na naman tayo rito, Cherry Mobile. Ang model nito, Aquatab Ultra version 2.0. Ang issue o ang problema nito, hindi gumagana yung touch o hindi matouch. Meron na rin akong ginawang video sa ganitong model na ang naging kaso naman ay no display. Since no display yung dumating sa atin, kaya no display ang ginawa nating title. Bali ang history nun, mayroon yung display at hindi lang gumagana ang touch o hindi matouch. Then dinala sa technician at ibinalik sa kanya na wala ng display. So dito sa video natin, nakita naman natin na mayroong display pero hindi gumagana yung touch o hindi matouch. So yan ngayon yung gagawin natin. Tara at simulan na natin. Ipa-fast forward ko na para mabilis itong video natin. Syempre ang unang gagawin i-disassemble hanggang sa makuha yung LCD flex cable. Hindi naman mahirap ang pagbaklas nito. Maaari nyo itong i-DIY. Kahit bata na 20 years old, kayang-kaya ito. Kailangan nyo lang ingatan yung LCD, pati yung mga flex. Ang next, basic moves muna. Subukan muna nating linisan yung magkabilang dulo ng LCD flex cable. Then ibalik at itest uli ito. So yung itinest ko, makikita nyo na negative pa rin itong gumana. So pag ganito, ang pinakamadaling paraan nito ay palitan ng LCD flex cable. Ang LCD flex cable code nito ay BL2441 or P30-M50-LCD. I-search nyo lang yan. Ngayon, magpapalit na ako ng bagong LCD flex cable. Dito sa nabibiling LCD flex cable, mayroon itong problema. Maiksi ito ng 3 to 4 mm. So kailangan natin mag-adjust sa mainboard para umabot yung connector. Sa pag-adjust ng mainboard, kailangan natin i-cut yung mga stopper. Kailangan din na hindi sobra yung pag-adjust natin sa mainboard. Dahil kapag sumobra yung adjust natin, hindi naaabot yung button switch. At sa pag-charge, maaaring hindi naaabot yung male connector natin ng charger. Then kapag nai-adjust na, i-testing nyo munang paganahin para sigurado. Dalawang seller na yung nabilihan ko ng ganitong flex. Parehas kulang ng 3 to 4 mm. So no choice talaga kundi mag-adjust tayo sa board. Ang isang nakikita kong solution dito, ilipat yung mga parts ng bagong flex dun sa lumang flex. Kaso hindi ko pa naitatry yon. So ngayon, testing na muna. Makikita na gumagana na ito. So ang next na gagawin ko na ngayon, ipipix ko na yung mainboard. Then ibubuo ko na ito. Ipa-fast forward ko na yung iba para mabilis itong video natin. Sa may mga katanungan, maaari kayong mag-comment o mag-message sa aking YouTube or Facebook page. Kahit na palagi akong busy, pipilitin kong sagutin yung inyong mga katanungan. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti, lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay.